kundi isang tunay na kwento tungkol sa isang babaeng tila normal lang tulad ng iba, nag-asawa, nanganak, at namuhay sa isang maliit na bahay kasama ang pamilya ng kanyang asawa. Hanggang sa isang gabi, habang yakap niya ang kanyang anak, hindi niya sinasadyang marinig ang isang bulong sa kabilang dingding. At sa loob lang ng ilang segundo, ang lahat ng kanyang paniniwala, lahat ng relasyon, at maging ang kanyang pagkatao ay nagsimulang magkawatak-watak. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang puno ng mainit na luha, kundi pati na rin ng matatag na paninindigan. Masakit na paggising sa katotohanan, at walang hanggang pagpapatawad. Ito ay isang paglalakbay upang hanapin ang sarili sa gitna ng sunod-sunod na sakit, tulad ng isang biglaang bagyong dumating. Ang pangalan ko ay Hias, 28 taong gulang at mahigit 2 buwan pa lang nanganak sa aming panganay. Ang buhay naming mag-asawa ay puno pa rin ng panibagong pagsubok. Lalo na't kailangan naming mamuhay kasama ang pamilya ng aking asawa, na akala ko'y magiging isang payapang kanlungan. Ang asawa ko, si Kian, ay isang mabait, tahimik, at medyo mahiyain na tao. Samantala, ang aking biyenan, paano ko ba sila ilalarawan? Si Nanay Maria, ang aking biyenan, ay mahigpit at laging mapagpuna, habang si Tatay Manuel, ang biyenan kong lalaki, laging may hindi nakikitang kaba. Nang gabing iyon, tulad ng iba pang mga gabi, nagising ako dahil sa iyak ng anak ko. 2:00 ng madaling araw noon, dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Nakarinig ako ng kakaibang ingay sa labas ng pasilyo. Noong una, akala ko ay biyenan ko lang nagagamit ng banyo, ngunit ang ingay ay hindi tulad ng maingat na yabag ng paa, kundi parang kaluskos ng isang bagay na hinihila. Pagkatapos, may narinig akong mahinang kalampag ng pinto na binubuksan. Hindi ang pinto ng kwarto namin kundi ang pinto ng kwarto ng aking mga biyenan na nasa kabilang dingding lang. Nananatili akong tahimik. Ang aking anak ay patuloy na sumususo, na may pikit-pikit na mata, ngunit ang aking mga tainga ay nakaalerto. Isang boses ang narinig ko, mahina ngunit malinaw. Gising ang bata ngayon. Hintayin na lang natin siyang makatulog ulit bago natin gawin. Kailangan nating ayusin ng maayos, huwag natin siyang pagdudahan. Biglang nanlamig ang aking katawan. Iyon ay boses ni Tatay Manuel. Pakiramdam ko ay nanlamig ang dugo ko, ang puso ko ay mabilis na tumibok, at ang aking mga kamay at paa ay nanginginig. Yumuko ako at tiningnan ang anak ko, kakasuso lang niya at nakatulog na. Dali-dali ko siyang inilagay sa kuna, inilapit ko ang aking tainga sa pinto. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang boses ng pangalawang tao, mahina ngunit malakas, dapat nating gawing malinis. Ang 2 taong tinatawag kong nanay at tatay, na nakatira sa isang bubong, ay nag-uusap tungkol sa pag-aayos ng isang tao at bakit sila nag-aalala na marinig ko. Sa oras na yon, wala na akong ibang narinig, isinara na nila ang pinto ng kwarto nila at bumalik sa katahimikan ang buong bahay. Hindi na ako makatulog. Nananatili akong gising sa dilim. Umiikot ang aking utak sa daan-daang mga iniisip. Ang sinabi ng aking biyenan ay patuloy na tumatakbo sa aking isipan, tulad ng martilyo na walang humpay na pumapalo. Gising ang bata ngayon. Hintayin na lang natin siyang makatulog ulit bago natin gawin. Ako ba ang bata na yon? Nagsimula akong alalahanin ang mga pagkakataon na pinagmamasdan ako ng aking biyenan tuwing kausap ko ang aking sariling nanay sa telepono. Naalala ko ang kakaibang tingin ng aking biyenan tuwing lalabas ako sa kwarto. Ang mga pagkakataon na nakikita ko silang isinasara ang pinto at nagbubulungan. At bigla silang tumitigil kapag dadaan ako. Hindi ako madaling magduda sa kahit sino, ngunit sa pagkakataong ito, talagang kinabahan ako. Nang sumikat ang araw, nagpanggap akong natutulog ngunit nakabukas ang aking mga mata. Nakita ko si Nanay Maria na may dalang isang mangkok ng lugaw at sinabi niyang ito ay lugaw na may manok para sa akin upang magpalakas. Ngunit nakaramdam ako ng kakaiba. Mula nang manganak ako, hindi pa siya nagluluto ng anumang bagay para sa akin. Laging sinasabi niya na ubusin ko na lang ang tirang pagkain mula sa hapunan. At ngayon, bakit siya biglang naging mabait? Tiningnan ko ang lugaw at pagkatapos ay tiningnan siya, pilit kong tinatago ang aking pagdududa. Ngunit nanatili siya doon, naghihintay na kainin ko ito. Nanginginig akong lumunok, kumuha ng kutsara, nagpanggap na sumubo, at pagkatapos ay kumunot ang aking noo. Nanay, masyadong maalat ang lugaw, hindi ko kayang kainin. Kumunot ang noo niya at naiinis siyang nagsalita. Anong maalat?
Tamang-tama lang ang timpla ko. Kainin mo yan para lumakas ka at alagaan ang anak mo. Kapag nagkasakit ka, sino ang mag-aalaga sa kanya? Tumango ako, opo, at ginamit kong dahilan ang pagpapasuso sa anak ko, inilihim kong itinapon ang lugaw sa lababo. Nang tanghali, inayos ko ang aking mga gamit. Nanay, pagod na po ako. Gusto ko na pong umuwi. Alam ko na kapag nanatili pa ako dito, baka may mangyaring masama sa amin ng anak ko. Walang sinuman ang makakasiguro. Dahil kapag may masama ng plano ang isang tao, walang imposible. Naghintay ako hanggang sa gabi nang matulog na ang lahat. Nagpanggap akong masama ang pakiramdam at sinabihan si Kian na huwag buksan ang ilaw. Sa dilim, dahan-dahan akong bumangon, binuhat ang anak ko, at maingat na binuksan ang pinto. Ang yabag ng aking mga paa ay sumama sa tunog ng mga kuliglig sa labas. Noon, ang tanging malakas na tumitibok ay ang aking puso at nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit pagkalabas ko lang sa pintuan, narinig ko ang boses ng aking biyenan mula sa likod. Saan ka pupunta, Hias? Namatay ang aking katawan, hindi ako makatayo ng maayos. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang anak ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, nanginginig ang aking mga paa. Sa aking mga bisig, mahimbing na natutulog ang anak ko. Ang kanyang mahinang hininga sa aking dibdib ay lalo pang nagpadagdag sa aking takot. Ang boses ni Tatay Manuel ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kapayapaan na pilit kong binuo sa loob ng mahabang panahon. Saan ka pupunta, Hias? Dahan-dahan akong lumingon. Na parang bawat kilos ay kailangang sukatin ng maigi. Ang liwanag mula sa sala ay tumama sa kanyang mukha. Nakatayo siya doon, nakasuot ng long sleeve na shirt, na may pamilyar na scarf sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, hindi rin mabait, kundi isang tingin na mahirap ipaliwanag, parang nagdududa, nag-i-examine. Nagigising ako tuwing gabi para pasusuhin ang bata at pagod na pagod ako. Magpapahangin lang po ako sandali at papasok din, okay lang po, tatay, mag-ingat po ako. Hindi na siya nagtanong pa ngunit hindi siya umalis. Nananatili siyang nakatayo sa daanan, tulad ng isang malaking anino na nakakabigla sa akin. Manuel! Narinig ang boses ng aking biyenan mula sa kwarto. Halika dito, patayin mo na ang electric stove. Nakalimutan mo na naman ang pinainit mong gatas. Nananatili siyang nakatingin sa akin. Hindi inaalis ang kanyang tingin at bahagya siyang tumango. O sige, bumalik ka agad ha. Hindi ligtas na umupo sa labas sa gabi. Bahagya akong tumango at mabilis na tumalikod patungo sa balkonahe. Hindi ako nangahas na lumayo, umupo ako sa isang kahoy na silya sa tabi ng dingding, yakap-yakap ang aking anak sa aking bisig, na parang natatakot na may kukuha sa kanya. Wala pang 2 minuto. Narinig ko ang pinto ng kwarto na nagsara. Alam kong pumasok na siya, ngunit hindi ako nagmamadali na umalis. Nananatili akong nakaupo at naghintay ng 0 minuto, 15 minuto. At pagkatapos ay dahan-dahan kong binuhat ang anak ko at lumabas sa likod ng gate. Doon, alam kong walang lock dahil minsan ay pinapapitas niya ako ng gulay sa daanan na yon. Napakalamig ng hangin sa gabi. Nanginginig ako habang naglalakad, nanalangin na walang makakapansin sa akin. Pagdating ko sa dulo ng kalsada, may motorsiklo na huminto, ito ay ang nanay ko. Si Nanay Elena. Mabilis akong lumapit, binuksan ang aking bibig, ngunit hindi ako makapagsalita, patuloy lang akong umiiyak. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Nilalagnat ba ang bata? Nagpanik ang nanay ko. Umiling lang ako at mabilis na sumakay sa motorsiklo. Ang aking anak ay mahimbing na natutulog. Pinaandar namin ang motorsiklo at umalis sa maliit na kalsada na yon na parang may tinatakasan kami. Lumingon ako at ang ilaw sa ikalawang palapag ay biglang bumukas. Siguro, may nakakaalam na umalis ako. Nang makarating kami sa bahay ng nanay ko, humihinga pa rin ako ng malalim. Nagtimpla ang nanay ko ng maligambam na tubig para sa akin, ngunit hindi ko ito mainom. Umupo lang ako doon na yakap ang aking anak, patuloy na nanginginig ang aking mga kamay. Ano bang nangyari sa bahay ng asawa mo, Hias? Umupo ang nanay ko sa tabi ko. Tiningnan ko ang nanay ko at bigla akong umiyak. Narinig ko po ang mga biyenan ko na nag-uusap ng kakaibang bagay. Hating gabi po, noong nagpapasuso ako sa bata. Narinig ko po si tatay na nagsasabing hintayin mo na lang na makatulog ang bata,
ayusin na lang natin, huwag natin siyang pagdudahan. Tapos sinabi ni nanay, dapat natin itong ayusin ng malinis, walang iwanan na bakas. Nanay, bakit po sila nagsasalita ng ganoon? Gusto ba nila akong saktan? Nanlaki ang mga mata ng nanay ko. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali sa narinig mo? Umiling ako. Sigurado po ako. Malinaw po ang sinabi nila. Pagkatapos, pinilit pa ako ni nanay na kainin ang lugaw kahit na dati ay hindi siya nagluluto ng anumang bagay para sa akin. Kumunot ang noo ng nanay ko. Mukhang hindi maganda ang naririnig ko. Ngunit huwag kang masyadong magpanik. Baka may iba silang pinag-uusapan na hindi mo lang naintindihan. Tumayo ako. Pero nanay, paano kung may mangyari talagang masama kapag nanatili pa ako doon? Hindi ako nangangahas na mag-risk. Kaya kong tiisin ang lahat, pero hindi ko kayang tiisin ang para sa anak ko. Tumango ang nanay ko, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. CJ, manatili ka muna dito sa akin sa loob ng ilang araw. Kakausapin ko ang tatay mo. Tungkol sa pamilya ng asawa mo kapag tinanong ka nila. Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam mo kaya bumalik ka para magpahinga. Niyakap ko ng mahigpit ang nanay ko na parang isang tao nakakabalik lang mula sa kamatayan. Ang aking puso ay puno ng takot, pagdududa, sakit at galit. Nang sumunod na hapon, habang pinapatulog ko ang anak ko, tumunog ang aking telepono, si Kian, ang aking asawa. Hayaan ko lang itong mag-vibrate at hindi ko sinagot, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang isang text message. Nasaan ka? Sabi ni nanay, umalis ka kasama ang bata sa hating gabi. Anong nangyari? Tiningnan ko ang text at nag-reply. Kailangan kong magpahinga sa loob ng ilang araw, huwag ka nang magtanong pa, pagod na ako. Wala pang isang minuto. Tumunog muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, si Tatay Manuel. Naghigpit ako sa paghawak sa telepono, mabilis na tumibok ang aking puso, hindi ako nangahas na sagutin. Dumating agad ang text niya. Bumalik ka agad. May kailangan tayong pag-usapan. Ano ang ibig sabihin ng pag-alis mo ng ganyan? Natakot ako, talagang natakot ako. Ngunit sa sandaling iyon, ang nanay ko ay pumasok sa kwarto, hawak-hawak ang isang papel. Umupo siya sa tabi ko at ang kanyang boses ay naging seryoso. Inayos ko ang mga damit na dinala mo sa bagdi. Mayroon itong kasama. Tumingin ako sa ibaba, ito ay isang gusot na dilaw na papel na may pulang selyo. Kinuha ko ito, binasa ang bawat linya na parang tumatama sa aking mga mata. Patalastas ng paglilinis ng na-mortgage na ari-arian. Nakapangalan kay Manuel. Ari-arian, ang bahay na tinitirhan nila. Panahon, 7 araw mula sa petsa ng paglabas. Tumingin ako sa nanay ko. Nanginginig ang aking bibig. Anong ibig sabihin nito, nanay? Nakukunin ng bangko ang bahay. Tumango ang nanay ko, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hiyas! Baka natatakot sila na malaman mo ang tungkol dito kaya. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking mga kamay, nanlamig ang pawis ko sa buong katawan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Natulala ako. Nakatingin sa papel ng paglilinis ng ari-arian sa aking kamay, bago pa ang pulang selyo, malinaw ang pagkakaprinta ng mga letra. Kahit na hindi ako isang abogado o tagabangko. Naiintindihan ko na ang pamilya ng aking asawa ay nasa bingit ng pagkawala ng kanilang bahay. Nanginginig akong nagtanong sa nanay ko. Nanay, bakit hindi ko po narinig na pinag-usapan ito ng sinuman sa pamilya ng asawa ko? Umiling ang nanay ko, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa papel. Siguro ay pilit nilang itinago ito. Dahil ang mga tao ay mahilig magpanggap, anak. Baka ipinangutang ng tatay mo ang bahay para mangutang, at ngayon na kailangan na itong bayaran. Hindi nila mabayaran kaya pinadalhan sila ng bangko ng papel. Naalala ko ang tense na tingin at ang mga makahulugang salita ng aking mga biyenan noong gabing iyon. Noon, naisip ko na nagpaplano sila ng masamang bagay laban sa akin, ngunit ngayon, baka nagkamali ako sa pagkakaintindi. Baka ang ayusin ng maayos. Huwag tayong pagdudahan ay tungkol sa pag-uusap nila sa pagtakas mula sa utang. Nananatili akong tahimik, ang aking utak ay naguguluhan, lahat ay baliktad sa aking isipan. Sa sandaling iyon, may narinig akong doorbell.
Tiningnan ko ang orasan, malapit nang mag-alas-6 ng gabi. Lumabas ang nanay ko upang buksan ang pinto. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik siya na may inis na mukha. Si Kian, gusto kanyang makausap. Nag-aalangan ako, makikipagkita ba ako o hindi? Hindi pa ako handa, ngunit alam kong hindi rin solusyon ang pagtakas. Bahagya akong tumango. Pumasok si Kian. Halatang payat, gusot ang kanyang mga damit, malalim ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Tiningnan niya ako ng matagal bago siya nagsalita. Ikaw? May narinig ka na ba? Hindi ako direktang sumagot, ibinigay ko sa kanya ang papel ng paglilinis ng ari-arian. Kinuha niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa akin. Narinig mo ang pag-uusap ng nanay at tatay noong gabing iyon, di ba? Tumango ako. Buntong hininga siya. Nagkamali ka sa pagkakaintindi, Hias. Tumingin ako sa kanya. Puno ng luha ang aking mga mata. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Saan ako nagkamali? Yumuko siya na parang may buong bundok na nakakarga sa kanyang likod. May utang talaga ang pamilya ko. Nangutang si tatay sa bangko ng mahigit 2 milyong piso para sa isang investment sa pag-aalaga ng swiftlets. Noong una, akala niya ay kikita ito, ngunit dahil sa sakit. Hindi niya nabenta ang mga swiftlets. Kagagaling lang ng bangko at nagbigay ng papel, kung hindi mababayaran sa loob ng 7 araw, kukunin na ang bahay. Naglunok ako at nagtanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Bakit mo itinago sa akin? Dahil natatakot ako, natatakot na mag-alala ka, natatakot na baka hamakin ng nanay mo ang pamilya ko. At tinago rin ito sa akin ng mga magulang ko. Noong dumating ang papel na ito, doon lang ako nalaman ang lahat. Tinanong ko sila at sinabi nila na may paraan na silang solusyon. Nanginginig ako. Anong paraan? Tiningnan ako ni Kian at nagsalita ng isang bagay na nakakabigla sa akin. Ibenta ang kotse ko, mangutang pa ng kaunti, at ibenta ang bahay na nakapangalan sa nanay mo. Nagulat ako. Ano? Mahina siyang nagsalita. Ang ibig kong sabihin ay ang nanay mo ay may bahay sa probinsya na hindi niya naman tinitirhan. Kung maaari siyang tumulong na i-mortgage ito, magkakaroon ang pamilya ko ng pera para mabayaran ang bangko. Bigla akong tumayo. Kian, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bahay iyon ng nanay ko. Iyon lang ang tanging ari-arian niya. Paano mo nagawa ang? Yumuko siya at ang kanyang boses ay naging parang na-stuck. Alam kong sobra ako pero wala na akong pagpipilian, Hias. Kung mawawala ang bahay namin, wala nang matitirahan ang nanay at tatay ko. Isipin mo, umalis ka ng ganoon, pinag-uusapan na kami ng mga kapitbahay, si nanay ay umiiyak mula kahapon, at si tatay ay nasa kwarto lang. Hindi kumakain. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo, ang aking isipan ay naguguluhan. Alam mo ba kung gaano ako katakot? Hating gabi na't narinig ko ang 2 matatanda na nag-uusap ng kakaibang bagay, at pagkatapos ay pinilit akong kumain ng lugaw nang hindi ko alam kung ano ang balak nilang gawin. Hindi ba dapat tumakas ako? Nanahimik si Kian at pagkatapos ay tumango. Paumanhin, kasalanan ko. Gulong-gulo rin ako. Ngunit maaari ka bang bumalik sa akin? Bumalik ka para malaman natin kung ano ang dapat gawin, hindi ko na kayang gawin ito ng mag-isa. Tiningnan ko siya, isang mabait ngunit mahina na lalaki. Noong nagmamahalan kami, akala ko siya ay mabait at mapagmahal, ngunit ngayon, sa gitna ng problema, ang tanging alam niya lang ay yumuko at hilingin sa kanyang asawa na akuin ang lahat. Hindi ako agad sumagot. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at biglang may isang tanong na lumitaw sa aking isipan. Kung babalik ako, sino ang una kong protektahan? Ang pamilya ng asawa ko o ang sarili kong anak? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, nagsimula ng umulan ng mahina sa labas. Tiningnan ko ang anak ko na mahimbing na natutulog at ang aking puso ay puno ng bigat. Kumatok ang nanay ko sa pinto at pumasok, umupo sa tabi ko, at ang kanyang boses ay naging malumanay. Narinig ko ang lahat, ano ang plano mo? Buntong hininga ako. Hindi ko po alam. Kapag bumalik po ako, nag-aalala po ako, ngunit kapag nanatili po ako, hindi rin po ako mapakali. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, ayoko pong maging pabigat sa kahit sinong panig. Hinawakan ng nanay ko ang aking kamay.
Kung ganoon, tulungan kitang mag-isip ng isang hakbang. Tiningnan ko siya, nanlaki ang aking mga mata. Anong hakbang? Kumunot ang kanyang noo. Umiti siya ng bahagya. Pupunta ako sa bahay ng asawa mo, kakausapin ko ng personal ang mga biyenan mo upang malaman kung ano talaga ang balak nila. At sasabihin ko sa kanila ng malinaw na ang anak ko ay hindi isang taong maaaring abusuhin. Nang sumunod na umaga, pagkatapos kong pasusuhin ang anak ko, pumasok ang nanay ko sa kwarto. Hawak niya ang isang maliit na bag at sa loob nito ay isang maliit na libro at ilang photocopied na papel. Umupo siya sa tabi ng kama, ang kanyang boses ay kalmado. Handa na ako. Pupunta ako sa bahay ng asawa mo ngayong tanghali. Nagulat ako. Nanay, ano ang sasabihin mo sa kanila? Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Sinabi niya ng malinaw at matatag. Hindi ako pupunta doon para makipag-away, ngunit hindi ko hahayaan na pilitin ka na akuin ang utang na hindi sayo. At lalong hindi ko hahayaan na abusuhin ang iyong kabaitan. Kinagat ko ang aking labi at hindi ako nagsalita. Alam kong mainitin ang ulo ng nanay ko, ngunit siya rin ay matapang. At ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Hindi ko pa siya nakita na ganito kaseryoso. Gusto ko siyang pigilan ngunit wala akong lakas ng loob. Dahil gusto ko ring maging malinaw ang lahat. Bandang 11:00 ng tanghali, dumating ang nanay ko sa gate ng bahay ng aking asawa. Hindi ako sumama ngunit hindi ako mapakali. Nakasumbero siya sa lakot. Nakasuot ng luma ngunit malinis na long sleeve na shirt, may hawak na bag at ang kanyang mga mata ay matatag. Ang nagbukas ng pinto ay ang aking biyenan, si Nanay Maria. Nang makita niya ang nanay ko, biglang sumimangot ang kanyang mukha. Bakit ka nandito? Hindi nagpaligoy-ligoy ang nanay ko. Nandito ako para maging malinaw ang lahat, maaari ba akong pumasok? Tumigil si Nanay Maria ng ilang sandali at pagkatapos ay pilit na binuksan ang pinto. Sa loob ng bahay, silang dalawa lang at si Tatay Manuel ang nandoon. Wala si Kian. Pareho silang nakaupo sa kahoy na silya, tahimik na nakatingin sa nanay ko na humila ng silya at umupo. Diretsahan na nagsalita ang nanay ko. Ayoko nang magpaligoy-ligoy. Ang anak ko ay umuwi dito na yakap-yakap ang kanyang apo sa hating gabi, nanginginig at umiiyak. Sabi niya, narinig niya kayong mag-asawa na nag-uusap sa gabi na may kinalaman sa aking apo. Nagduda siya at natakot. Ngunit ang pinakakinagagalit ko ay ang pagtatago ninyo ng utang at pagkatapos ay sinusubukan niyong ipahiwatig sa anak ko at maging sa akin. Na-mortgage ang bahay namin. Sa tingin niyo ba ay tama yon? Buntong hininga si Tatay Manuel na natili siyang kalmado. Nagkamali ka sa pagkakaintindi. Hindi naman namin pinipilit si Hias na gumawa ng kahit ano. Umalis siya nang walang paalam, hindi pa nga namin siya natatanong. Sumingit si Nanay Maria na may mapait na boses. Maramdamin siya. Sa kaunting problema lang, umalis na kasama ang bata. Kung ganyan kahina ang anak mo, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Ngumiti ang nanay ko, ngunit ito ay isang malamig na ngiti. Mahina. Subukan niyong pakinggan muli ang pag-uusap niyo noong gabing iyon. Kung hindi umalis ang anak ko sa sandaling iyon, ligtas pa ba siyang nakaupo ngayon at yakap-yakap ang kanyang anak? Namula ang mukha ni Nanay Maria. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko ang totoo dahil malinaw na narinig ng anak ko. Hintayin na lang natin siyang makatulog, ayusin na lang natin ng maayos. Iyan ang sinabi ninyo, hindi ako ang nag-imbento. Kumunot ang noo ni Tatay Manuel. Ibig sabihin ba ay may masamang balak kami sa anak mo? Tumango ang nanay ko. Sa una, iyon din ang naisip niya. Ngunit pagkatapos niyang makita ang papel ng paglilinis ng ari-arian sa kanyang mga gamit, naintindihan niya na naghahanap kayo ng paraan para takasan ang inyong utang. At kung ganoon, huwag ninyong isama ang anak ko. Ang kapaligiran sa bahay ay naging tense. Pinalo ni Nanay Maria ang kanyang kamay sa lamesa. Wala naman kaming ginawang masama sa anak mo. Manugang siya, asawa siya ni Kian, hindi ba't maaari siyang tumulong kapag may problema ang pamilya? Nananatiling kalmado ang nanay ko. Iba ang humihingi ng tulong. At iba ang pinipilit ang anak ko sa isang sitwasyon na labag sa kanyang kalooban. Hindi kami mayaman, ngunit ang bahay at lupa na ito ay pamana mula sa aming mga ninuno.
Hindi ko hahayaan na gamitin ang pagiging manugang para pilitin ang anak ko na i-mortgage ang kanyang bahay. Hindi ninyo pwedeng ipasa sa iba ang inyong mga problema. Matigas na nagsalita si Tatay Manuel. Kaya ang ibig mong sabihin ay hindi ka tutulong? Diretsahang sumagot ang nanay ko. Hindi kami mayaman. Ngunit hindi ko hahayaan na maabuso ang anak ko. Kung iniisip pa rin ninyo ang aming relasyon bilang magbiyenan, mangyaring ayusin muna ninyo ang inyong problema bago kayo umasa ng tulong mula sa iba. Namutla si Nanay Maria sa galit at si Tatay Manuel ay nanahimik. Sa sandaling iyon, naniniwala ako na naintindihan nila na ang nanay ko ay hindi madaling apihin. Tumayo ang nanay ko at inayos ang kanyang sombrero. Ang anak ko ay hindi babalik sa bahay na ito hanggat hindi nalilinaw ang lahat. At kung susubukan niyo pa rin siyang pilitin, huwag niyo akong sisihin kung gagawin kong malaki ang issue. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya at umalis, iniwan ang dalawang mukha na tulala, galit at walang magawa. Nang makarating kami sa bahay, hindi nagsalita ang nanay ko. Hinawakan lang niya ang ulo ko at sinabing, manatili ka muna dito sa loob ng ilang araw, huwag kang mag-alala, alagaan mo ng mabuti ang anak mo at ako na ang bahala sa lahat. Umiyak ako. Matagal na rin noong huli akong naramdaman na pinoprotektahan. Akala ko, bilang isang manugang, kailangan kong magtiis, maging mapayapa, at manahimik. Ngunit ngayon, narealize ko na kung hindi ko poprotektahan ang sarili ko, walang sinuman ang gagawa para sa akin. Nang gabing iyon, nag-text ang asawa ko. Nalaman ko na ang tungkol sa pagpunta ng nanay mo. Nakapagdesisyon ka na ba? Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa ayaw kong magsalita, kundi dahil kailangan ko ng oras para sa sarili ko, para sa anak ko, at para na rin sa kanya. Isang asawa na walang sapat na lakas ng loob upang maging sandalan. Ngunit hindi ko inaasahan na, pagkatapos lang ng 3 araw, biglang dumating ang aking biyenan sa bahay. May daladalang maleta at isang alok na nakakagulat sa aming pamilya. Nang hapong iyon, pagkatapos ng mahinang ulan, naghahanda ang nanay ko ng hapunan nang biglang may malakas na kumatok sa gate. Pinapatulog ko ang anak ko nang tumakbo ang nanay ko upang buksan ang pinto at biglang lumakas ang boses niya. Bakit ka pa nandito? Namutla ang mukha ko. Nahulaan ko na kung sino ang dumating. Lumabas ako at, tulad ng aking kutob, si Nanay Maria ay nakatayo doon. Basa pa ang kanyang raincoat, hinihila ang isang mabigat na maleta. Ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati na laging may mapait na ekspresyon. Kundi isang mukhang pagod na pagod, malalim ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga paa dahil sa lamig o dahil sa pagkadismaya. Nagulat akong nagtanong, Nanay, bakit kayo nandito? Hindi siya direktang sumagot. Nagsalita siya na may nanginginig na boses. Wala na akong ibang mapupuntahan pa. Bago ko pa maunawaan ang kanyang sinabi, lumabas ang nanay ko at hinarangan siya agad. Bakit ka pa nandito? Sabi ko na sa'yo noong isang araw, wala nang kinalaman ang anak ko sa mga problema niyo. Tiningnan ni Nanay Maria ang nanay ko, mahigpit na hawak ang strap ng maleta. Na parang nilulunok ang kanyang galit, ngunit wala na siyang lakas para makipagtalo. Alam kong galit ka sa akin at wala akong karapatan na pumunta dito. Ngunit nandito ako hindi para humingi ng titulo ng lupa niyo, hindi rin para pilitin si Hias na bumalik. Ako humihingi lang ako ng matutulugan sa loob ng ilang araw. Kumulot ang noo ng nanay ko. Bago pa siya makapag-react, binitawan ni Nanay Maria ang maleta sa sahig, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bahay namin ay sinaliuhan na. Kaninang umaga, dumating ang bangko. Naglagay sila ng papel sa harap ng pinto. Nakipagtalo si tatay at bigla siyang inatake, kailangang dalhin sa emergency room. Si Ken naman ay nangutang sa iba't ibang tao, ngunit walang nagpapautang. Ako hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga hipag ko sa bahay ng asawa ko ay hindi na sumasagot sa telepono, sabi nila kasalanan daw namin yon. Nanahimik ako. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng napakabilis. Tumigil din ang nanay ko. Buntong hininga siya at nagsalita, pumasok ka. Ngunit sinabi muna niya dito. Walang sinuman ang sasagot sa problema ng iba. Nang gabing iyon, tahimik na kumain ang aking biyenan, wala nang mga reklamo, wala nang mga sarkastikong salita. Ilang subo lang ng kanin ang kinain niya at binitawan ang mga kutsara at tinidor, ang kanyang katawan ay tila pagod na pagod.
Pagkatapos kong patulugin ang anak ko, umupo ako sa tapat niya. Puno ng halo-halong emosyon. Nanay, ano ang plano ninyo? Mahina akong nagtanong. Tiningnan ako ni Nanay Maria, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ano pa ba ang plano ko? Wala na ang bahay namin. Si tatay ay nasa ospital, walang sapat na pera para sa opisyal na admission, kailangang mangutang sa mga kamag-anak para sa temporary na admission. Kinailangan kong mangutang ng mahigit 6,000 piso para lang makapagbayad. Tumawag si Kian at umiiyak na sinabi na bumalik daw ako sa bahay ng nanay ko para humingi ng tulong, ngunit hindi ko magawa. Kinagat ko ang aking labi. Puno ng galit at awa. Ang asawa ko, ang mahina na lalaki na inasahan kong magiging sandalan ko, ay humihingi ng tulong sa akin ngayon para alagaan ang kanyang mga magulang. Hindi pa po ako makakabalik, nanay. Sabi ko ng tapat, hindi dahil sa galit kundi dahil kailangan kong protektahan ang anak ko. Natatakot ako na kapag bumalik ako at hindi pa malinaw ang lahat. Maghihirap din ang bata kasama ko. Tumango ang biyenan ko. Hindi kita pipilitin, ngunit gusto kong humingi ng tawad. Nagulat ako. Iyon ang unang beses na narinig ko siyang nagsalita ng ganoon. Patawad sa pagiging masyadong mahigpit sa'yo. Akala ko, bilang manugang, kailangan mong magtiis, magsakripisyo, tulad ng ginawa ko noon. Ngunit ngayon, naintindihan ko na. Ang manugang ay hindi isang taong maaaring saluhin ang lahat ng problema, at lalong hindi isang kalasag na maaaring kapitan ng pamilya kapag nasa problema. Bigla siyang umiyak. Patawad sa pagiging dahilan para takasan mo ang bahay sa hating gabi kasama ang anak mo. Ang pinag-usapan namin noong gabing iyon ay tungkol sa pag-alis sa bahay. Plano kong ibenta ang aking ginto at ipunin ang pera at tumira sa Bicol sa loob ng ilang taon, ngunit natakot kaming mahuli kaya mahina kaming nag-usap. Hindi namin inaasahan na maririnig mo kami at akala mo ay may masamang balak kami sayo. Yumuko ako at tumulo ang aking luha. Talaga pong natakot ako. Hindi ko po alam kung sino pa ang pamilya ko. Hinawakan ni Nanay Maria ang aking kamay, ang kanyang payat, at matigas na kamay ngunit mainit. Ngayon, wala na akong iba. Kung mahal mo pa ang asawa mo, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Tumingin ako sa kanya, ngunit bago pa ako makapagsalita, pumasok ang nanay ko mula sa kabilang kwarto. Ang kanyang boses ay malamig, ang pagmamahal ay may hangganan. Sapat na ang pagtitiis ng anak ko. Ano ba ang ginawa ni Kian para maging karapat-dapat sa isa pang pagkakataon? Tumayo si Nanay Maria. Yumuko sa nanay ko. Alam kong wala akong karapatan, ngunit humihingi ako ng tawad para masabi ko sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na itinago ko sa loob ng mahigit 10 taon. Kumulot ang noo ng nanay ko. Ano pa bang plano mo? Wala. Gusto ko lang ikwento sa iyo ang tungkol sa ipinagbubuntis noon ni Hias. Sa totoo lang, gusto ko noon na mawala ito. Nagulat ako. Ang buong katawan ko ay nanigas. Nanay, ano ang sinasabi mo? Lumingon sa akin si Nanay Maria, patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Nang magbuntis ka, alam ko ngunit itinago ko. Nilagyan ko ng gamot ang orange juice na ibinigay ko sa iyo. Gusto kong malaglag ang bata. Ano ang sinasabi mo? Bigla akong tumayo, ang aking puso ay parang sasabog. Nagkamali ako. Nagsisisi ako. Ngunit noong mga panahong iyon, pakiramdam ko ay isang pabigat ka, nasa problema ang pamilya, ayokong magdagdag pa ng bibig na pakakainin. Bobo ako, masama ako. Ngunit ang bata ay ligtas. Kaya, naramdaman ko na may utang na loob ako sa iyo. Sa loob ng 2 taon, nanahimik ako dahil natatakot akong magalit ka. Ngunit ngayon, hindi ako maaaring mamatay nang hindi ito sinasabi. Lumuhod ako, ang lahat ay umiikot. Muntik nang hindi nag-exist ang anak ko dahil sa kanyang sariling lola. Lumapit ang nanay ko at tinulungan akong tumayo. Hias, pumasok ka sa kwarto at magpahinga, kakausapin ko muna siya. Wala na akong narinig pa. Hindi ko namalayan ang bawat hakbang ko papasok sa kwarto, niyakap ko ang aking anak na parang natatakot na may kukuha sa kanya. Isang tanong ang patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sapat na ba ang pagpapatawad upang burahin ang sakit? Sa buong hapon na yon, hindi ako nakapagsalita. Umupo ako sa kwarto at niyakap ang anak ko ng mahigpit. Pakiramdam ko ay kakaalis ko lang mula sa isang aksidente.
Umiikot ang aking utak, mabilis na tumitibok ang aking puso. Ang bawat salita na inamin ng aking biyenan ay patuloy na tumatakbo sa aking isipan, tulad ng isang pelikula na hindi maaaring ihinto. Nilagyan ko ng gamot ang orange juice na ibinigay ko sa iyo. Gusto kong malaglag ang bata. Hindi ko naisip na magiging bida ako sa isang ganitong klaseng mapait na trahedya ng pamilya. Pagkatapos, pumasok ang nanay ko sa kwarto. Ang kanyang mukha ay parang yelo. Wala siyang sinabi, inilagay lang niya ang isang baso ng tubig sa tabi ng kama at umupo sa tabi ko, hinawakan ang aking kamay. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, dahan-dahan, Hiyas, maaari kang magalit, maaari kang masaktan, ngunit huwag mong hahayaan na gawin ka ng masamang tao na isang mapait na tao. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na tinatanggap mo ang kanilang ginawa, kundi upang maging magaan ang iyong puso. Sa ngayon, ikaw ay isang nanay at ang bata ay kailangan ka ng higit sa lahat. Nanahimik ako. Tama ang sinabi ng nanay ko, isa na akong nanay. Hindi ako maaaring manatiling mahina. Nang lumubog na ang araw, kakaiba ang katahimikan sa bahay. Humingi ng permiso ang biyenan ko na pansamantalang matulog sa likod na bahagi ng bahay. Sinabi niya na ayaw niyang paglingkuran. Sapat na sa kanya na may matutulugan. Sumang-ayon ang nanay ko ngunit wala na siyang sinabi pa. Humiga ako sa tabi ng anak ko, pinatahan siya hanggang sa makatulog. Ang aking puso ay puno pa rin ng halo-halong emosyon. Nang subukan kong lumiko, nahawakan ko ang isang bagay sa ilalim ng unan, isang sobre. Binuksan ko ito, isang sulat kamay mula kay Kian. Ang aking asawa. Ang sulat ay hindi maayos na parang isinulat sa pagmamadali. Hiyas, alam kong hindi mo sasagutin ang mga text ko kaya ipinadala ko ang sulat na ito sa tulong ng nanay mo. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, dumating na ang nanay ko at alam kong baka hindi mo na mapatawad ang nanay ko o maging ako. Paumanhin, lahat ng pasanin na dinadala mo ay dapat sana ay sa akin. Ngunit masyado akong mahina, Hiyas. Nang malaman ko na may masamang balak ang nanay ko sa ipinagbubuntis mo noon, hindi ko nangahas na sabihin ito. Dahil natatakot ako na baka umalis ka na ng tuluyan. Mali ang pagtatago ko. Ngunit sa tuwing tinitignan ko ang anak ko, pakiramdam ko ay ako ang pinakamasamang tao. Alam kong nasaktan ka. Ngunit kung mayroon ka pang kaunting tiwala sa pamilyang ito, mangyaring panatilihin mo ito. Hindi dahil sa akin, kundi para sa anak natin, upang hindi siya lumaki na may galit sa kanyang puso. Nakapagdesisyon na ako. Ibenta ko ang kotse ko, magre-resign ako sa trabaho ko, at pupunta ako sa Bicol para maging construction worker, magpapadala ako ng pera sa inyo. Hindi na ako magtatago pa. Humihiling lang ako na huwag mo sanang isara ang pinto mo sa aking mga magulang. Maaaring nagkamali sila sa maraming bagay, ngunit wala na silang iba kundi ako at ikaw. Ano man ang piliin mo. Ako ang sasalo sa lahat ng kahihinatnan. Kian. Binasa ko ito ng paulit-ulit, tumulo ang aking mga luha sa papel. Ang aking asawa, ang lalaking akala ko ay laging mahina, ay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nangahas na magpasan. Siguro, lahat ng problemang ito ay nagtulak sa kanya sa dulo ng kanyang pasensya, pinilit siyang maging mature. Hindi ako makapagpatawad agad, ngunit nararamdaman ko na nagbabago siya, at kahit na hindi pa ito sapat, sa wakas ay nakikita ko ang kanyang sinseridad. Nang sumunod na umaga, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Tulog pa ang nanay ko, habang ang aking biyenan ay nagluluto sa maliit na kusina sa likod. Narinig ko ang tunog ng mga plato at kutsara na nagbabanggaan. Bakit niyo po ginawa yon sa akin? Tumango siya, puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiiwas sa aking tingin. Nalaglag ang bata ko noon. Noong panahong iyon, sobrang sakit ng naramdaman ko. Nagalit ako sa Diyos, nagalit ako sa tao. Nang malaman kong buntis ka, nakaramdam ako ng inggit, naging makasarili ako, naging bulag. Ngunit pagkatapos kong malaman na ligtas ang bata, hindi ako nakatulog sa loob ng maraming gabi. Nagkamali ako sa buong buhay ko. Ngunit wala na akong magagawa para ibalik ang oras at ayusin ang lahat. Nanahimik ako. Pagpapatuloy niya, nanginginig ang kanyang boses. Kung hindi mo ako mapapatawad, naiintindihan ko. Ngunit hayaan mo ang bata na lumaki sa isang pamilya na walang galit. Sapat na ang paghihirap sa buhay ko, ayokong maranasan din ng aking apo iyon.
Mahina akong tumango, hindi ito pagpapatawad. Ngunit pinili kong hindi na magtanim ng galit. Kailangan kong maging mapayapa upang mapalaki ang anak ko, upang magpatuloy sa buhay, at upang hindi ako malunod sa sakit. Nang tanghali, binuhat ko ang anak ko at nagpahangin sa labas. Ang sikat ng araw sa hapon ay malumanay na tumatama sa bakuran, malumanay na parang walang bagyo na nangyari. Lumabas ang nanay ko at umupo sa tabi ko. Tahimik siya ng ilang sandali at pagkatapos ay nagtanong. Ano ang plano mo? Tiningnan ko ang malayo at mahina akong nagsalita. Hindi ko pa po alam. Ngunit bibigyan ko po si Kian ng isa pang pagkakataon. Tungkol sa pagbabalik sa bahay ng asawa ko, siguro ay hindi pa po ngayon ang tamang oras. Tumango ang nanay ko. Tama. Ang lahat ay nangangailangan ng oras. Ngumiti ako habang tinitingnan ang aking anak na mahimbing na natutulog sa aking mga braso. Hanggat ligtas siya, kaya kong maghintay, kaya kong magtiis. Para sa kanya, magpapatuloy ako. Ngunit hindi ko inaasahan na wala pang isang linggo pagkatapos, isang hindi kilalang babae ang biglang dumating sa gate ng bahay namin. Yakap-yakap ang isang maliit na batang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at nagsalita ng isang bagay na parang sinuntok ako sa aking puso. Ikaw ba si Hias? Ako ang dating kasintahan ni Kian at ang anak ko ay anak niya. Nang mainit na tanghali na yon, habang nagpapahinga ako sa labas ng bahay. Ang anak ko ay mahimbing na natutulog na parang isang maliit na anghel, isang mahinang tawag mula sa labas ng gate ang nakakagulat sa akin. Ate Hias, nandyan po ba kayo? Tumango ako. Pinipigilan ang aking mga mata at tumingin sa labas ng gate, isang matangkad at payat na babae, nakasuot ng lumang long sleeve na shirt, nagmamadaling nakatali ang kanyang buhok. Yakap-yakap ang isang batang babae na mukhang 3 o 4 na taong gulang. Mahigpit na niyakap ng bata ang leeg ng kanyang nanay, ang kanyang mga malalaking mata ay puno ng luha. Ang kanyang mga pisngi ay basa sa pawis at luha. Tumayo ako at binuksan ang gate. Sino ang hinahanap mo? Nag-aalangan ang babae ng ilang sandali at pagkatapos ay mahina siyang nagtanong. Ikaw ba si Hias, ang asawa ni Kuya Kian? Tumigil ako, isang masamang kutob ang biglang pumasok sa aking dibdib. Hinawakan ko ng mahigpit ang anak ko sa aking braso. Umatras ako ng kalahating hakbang. Bakit? Yumuko siya, kinagat ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang boses. Ako po si Jasmine, ang dating kasintahan ni Kuya Kian at ito po ang anak niya. Akala ko ay nagkamali ako sa narinig, namutla ang aking mukha, biglang nanginig ang aking mga tainga at naging mapait ang aking bibig. Tiningnan ko ang bata. Ang bata ay may natural na kulot na itim na buhok, isang maliit na bibig, ang kanyang mga mata ay matalino, ngunit malungkot. Mahigpit siyang kumapit sa balikat ng kanyang nanay. Yumuko sa kanyang leeg na parang natatakot na baka saktan ko siya o palayasin. Nanginginig akong nagtanong. Sinasabi mo ba na ang bata ay anak ni Kian? Tumango si Jasmine. Wala akong intensyon na sirain ang pamilya niyo. Nanahimik ako sa loob ng 3 taon, ngunit ngayon wala na akong pagpipilian. May sakit ang anak ko, wala akong pera para sa bayarin sa ospital. At pinaalis kami sa inuupahan namin dahil hindi kami nakapagbayad ng renta. Hinanap ko si Kuya Kian ngunit hindi na siya matawagan. Sinubukan kong hanapin ang dating address. Paumanhin po. Wala na akong ibang mahihingian ng tulong. Nananatili akong nakatayo na parang bato. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Ang asawa ko na plano kong patawarin. Nanatouch ako sa kanyang sulat kamay na pinaplano kong buksan ang aking puso, ngayon ay may itinago pa palang nakaraan. Kailan kayo nagkasama ni Kian? Nagtanong ako nang hindi namamalayan. Noong nagsisimula pa lang po akong magtrabaho, wala pa akong 20 taong gulang. Hindi pa po kayo kasal noon. Palihim kaming magkasama ng mahigit 1 taon nang bigla siyang humiwalay sa akin. Nalaman ko na buntis ako at kasal na kayo. Hindi ko nangahas na ipalaglag ang bata, hindi rin ako nangahas na abalahin siya. Nanganak ako at nagtrabaho habang inaalagaan ang anak ko. Ngunit ngayon, malubha ang sakit ng anak ko, wala na akong magawa. Hindi na ako makapagsalita. Umatras ako papasok sa bahay na parang nawawala sa sarili. Kagagaling lang ng nanay ko mula sa palengke at nang makita niya akong namutla, agad siyang nagtanong. Anong nangyari? Sino yan sa labas ng gate?
Hindi ako sumagot. Umupo ako sa silya at umiyak. Pumasok ang babae sa likod ko, yumuko, hawak pa rin ang bata, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tiningnan ng nanay ko ang babae at pagkatapos ay tiningnan niya ako. Mabilis siyang humila ng silya at kinuha ang bata mula sa mga braso ng babae. Ang bata ay patuloy na umuubo, namumula ang kanyang mukha. Diyos ko, nilalagnat siya ng ganito. Bakit hindi mo dinala sa klinik? Umiyak si Jasmine. Wala po akong pera, humingi sila ng halos 500 piso bago kami admit. Humingi ako ng palugit ngunit pinalabas kami. Binuhat ko siya dito sa pag-asa na maawa ka sa amin, Ate Hias, at tawagan si Kuya Kian. Hindi nag-alangan ang nanay ko, sinabi niya sa akin na sumigaw. Hias, buhatin mo ang anak mo. Ihahatid ko itong babae at ang bata sa malapit na klinik. Hindi ko hahayaan na mamatay ang bata sa labas. Nagulat ako na parang robot. Mabilis kong binuhat ang anak ko at sumunod sa nanay ko. Samantala, si Jasmine, ang babae, ay nasa likod namin patuloy na nagpasalamat. Sa klinik, sinabi ng doktor na ang bata ay may acute pneumonia at kailangang i-admit agad. Kinuha ng nanay ko ang kanyang pitaka at nagbayad agad, habang ako naman ay nakaupo sa labas ng pasilyo, gulo ang aking isipan. Ano ang iniisip ko? Galit ako, nasasaktan ako, ngunit kakaiba. Nakaramdam din ako ng awa. Naalala ko ang mga gabi na yakap ko ang anak ko na nilalagnat sa loob ng malamig na kwarto. Ang mga pagkakataon na pagod ako mula sa trabaho, ngunit kailangan ko pa ring manatiling gising at bantayan ang anak ko. At naintindihan ko si Jasmine, tulad ko, isang nanay na nag-iisa. Ngunit iba siya sa akin, wala siyang sinuman sa tabi niya. Nang gabing iyon, nang makauwi kami, kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Kian. Sabi mo, gusto mong magsimulang muli. Kung ganoon, magpaliwanag ka ngayon, ang anak mo ay nasa ospital. Wala pang 1 minuto, tumunog ang aking telepono. Si Kian. Sinagot ko, ang aking boses ay malamig. Sabihin mo, nakikinig ako. Nanahimik si Kian ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. Hinahanap ka na ba ni Jasmine? Hindi, nandito siya dahil may sakit ang anak mo dahil tumawag ako. Idiniin ko ang bawat salita. Dahil ikaw ay isang tatay ngunit tumatakas ka na parang duwag. Mabilis siyang huminga. Paumanhin, hindi ko alam na buhay pa ang bata. Noong sinabi ni Jasmine na buntis siya, akala ko ay ginagawa niya lang iyon para maikulong ako. Minsan, gusto niya na iwanan kita at pakasalan siya. Tumanggi ako at pagkatapos ay nawala siya. Akala ko inilaglag niya ang bata. Akala mo? Sumigaw ako. Gagamitin mo ang salitang akala para takasan ang iyong responsibilidad bilang isang tatay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at umiyak. Pinatawad ko na si nanay. Plano ko na rin sanang bigyan ka ng pagkakataon. Ngunit itinago mo ang ganoong kalaking bagay. Naging totoo ka ba sa akin? Nanginginig ang boses ni Kian. Hias, mali ako. Humihingi ako ng tawad na makita ko ang bata. Akuin ko ang responsibilidad. Huwag mo akong iwanan, okay? Ibinaba ko ang telepono. Sa unang pagkakataon sa aking buhay. Hindi ako umiiyak dahil sa pagiging mahina, kundi umiiyak ako dahil sa lakas ng loob ko na hindi na magpatuloy sa pagpapatawad ng walang dahilan. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang bagay sa isang papel. Ang mga tao ay maaaring magkamali ng minsan, ngunit walang sinuman ang may karapatan na magsinungaling sa iba ng habang buhay. Tiniklop ko ang papel. Inilagay sa lamesa, tiningnan ang anak ko na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay lumabas ako sa sala. Nandoon pa rin si Jasmine, ang kanyang mga mata ay parang humihingi ng tawad sa buong mundo. Mahina akong nagsalita. Maaari kayong manatili dito sa loob ng ilang araw. Kapag gumaling na ang anak mo, hahanap ako ng paraan upang tawagan si Kian. Ngunit kailangan mong mangako na hindi mo gagamitin ang anak mo sa anumang uri ng away. Umiyak si Jasmine. Samantala ako. Sa wakas ay nalaman ko na hindi na ako isang asawa na naghihintay sa kanyang asawa, kundi isang nanay na pinoprotektahan ang kanyang anak. At ang katotohanan, kahit masakit. Sa wakas ay nabuksan ang aking mga mata. 3 araw pagkatapos na ma-admit ang anak ni Jasmine, halos hindi ako nakakatulog sa gabi. Hindi dahil sa maingay ang anak ko.
kundi dahil sa mga iniisip na patuloy na bumabagabag sa aking isipan na parang mabigat na bato. Hindi na ako umiiyak. Siguro ay naubos na ang aking mga luha. O baka nasanay na ako sa sakit. Sa tuwing nakikita ko si Jasmine na pinapakain ng lugaw ang kanyang anak, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, pinapatahan siya tulad ng pag-aalaga ko sa anak ko. Nakaramdam ako ng sakit sa aking dibdib. Bilang isang nanay, anuman ang sitwasyon, pareho lang ang lahat, tapat, nagtitiis, at nagmamahal sa kanilang mga anak sa pinakamataas na paraan. Nang hapong iyon, habang naghahanda ako ng mga gamit para dalhin sa ospital para kina Jasmine at sa kanyang anak, tumunog ang aking telepono. Si Kian. Nag-alangan ako ng ilang sandali at pagkatapos ay sinagot. Nasaan ka? Ang kanyang boses ay parang pagod at malungkot. Sa klinik, kwarto numero 3. Maikli akong sumagot. Hindi na nagsalita pa si Kian, mahina lang siyang nagsabi ng ti o sige, at pagkatapos ay binaba na ang telepono. Alam kong pupunta siya at alam ko rin na dumating na ang tamang oras para mag-usap kaming tatlo ng malinaw. Nang gabi na, nang magsimulang dumilim ang langit, pumasok si Kian sa kwarto ng ospital. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha, bigla siyang naging ibang tao sa akin. Ang lalaking nasa harap ko ay payat, hindi inahit ang kanyang mukha, gusot ang kanyang long sleeve na shirt. Malalim ang kanyang mga mata. Si Kian ay hindi na ang lalaking mapagmahal na minahal ko noon, kundi isang taong dumaan sa bagyo at naghahanap ng paraan para bumalik. Binuhat ko ang anak ko at tumayo. Ibinigay ko ang maliit na silya sa tabi ng kama sa ospital kay Kian. Si Jasmine ay patuloy na pinapakain ng lugaw ang kanyang anak, nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita niya si Kian. Hindi umiyak ang bata nang makita ang kanyang tatay, sa halip, tiningnan niya ito ng matagal, ang kanyang mga mata ay nalilito, ngunit may kung anong pamilyar. Nanahimik si Kian. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama ng ospital, hinawakan ang kamay ng bata. Patawad, talagang patawad, anak. Tumingin sa ibang direksyon si Jasmine, puno ng luha ang kanyang mga mata. Nananatili akong nakatayo, mahigpit na hawak ang kuna ng aking anak, puno ng sakit ang aking puso. Matapang akong nagsalita. Kian, umupo ka. Ngayon, gusto kong mag-usap tayong tatlo ng malinaw. Huwag nang magtago, huwag nang magsinungaling. Umupo si Kian sa silya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang isang bata na may kasalanan at naghihintay ng hatol. Tiningnan ko silang dalawa, humina ako ng malalim. Magtatanong ako at sana ay sasagutin niyo ng tapat. Una, ang bata ba na ito ay anak mo? Tumango si Kian nang walang pag-alinlangan. Anak ko siya, hindi ko siya itatanggi. Tumango ako, ang aking boses ay kalmado. Pangalawa, mula nang ikasal ako, nagkasama pa ba kayong dalawa? Mabilis na iwinagayway ni Jasmine ang kanyang mga kamay. Hindi po, pagkatapos po ng kasal nyo, tuluyan na kaming naghiwalay, hindi na po ako muling nakipag-ugnayan sa kanya. Umiling din si Kian. Sumpa ko, hindi kita pinagtaksilan pagkatapos noong. Buntong hininga ako, ang aking mga mata ay nakatingin sa maliit na batang babae na sumususo sa kanyang kamay sa tabi ng nanay niya. At huli. Ano ang gusto mo? Nagulat si Kian, yumuko siya ng matagal at pagkatapos ay nanginginig siyang nagsalita. Gusto kong bumawi sa bata at maging sayo. Hindi ako nangangahas na humingi ng tawad. Ngunit gusto kong maging isang tunay na tatay. Alam kong nagkamali ako at nawalan ka ng tiwala sa akin, ngunit umaasa pa rin ako na mayroon pang kaunting pagkakataon upang ayusin ang lahat. Tumango ako, tumayo, binuhat ang anak ko at nagsalita ng isang bagay na nagpatahimik sa buong kwarto. Maghihiwalay muna tayo. Agad na tumango si Kian, namutla ang kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Maghihiwalay tayo hindi dahil sa galit pa ako sa'yo, kundi dahil kailangan ko ng oras. Manatili ka sa tabi ng anak mo. At alagaan ang nanay niya kung mayroon pa kayong nararamdaman sa isa't isa. Samantala, ako ang magpapalaki sa anak ko. Kapag naramdaman ko na sapat ka na para sa dalawang bata. Pag-iisipan ko ang pagbabalik. Ngunit sa ngayon, ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilya na puno ng gulo at kasinungalingan. Naguguluhan din si Jasmine. Wala akong intensyon. Itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Alam ko. Hindi kita sinisisi. Nag-alaga ka sa anak mo ng mag-isa sa loob ng 3 taon. Karapat-dapat iyon sa paghanga.
Ngunit sana ay maintindihan mo rin. Huwag mong hahayaan na lumaki ang anak mo na may maling akala na ang lahat ay maaaring bumalik sa dati. Niyakap ni Kian ang kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang balikat. Naiintindihan ko. Kung iyon ang paraan upang maramdaman mong ligtas ka, rerespetuhin ko yon. Tumango ako, matatag ang aking mga mata. At pagkatapos ay lumingon kay Jasmine. Pagkatapos na lumabas ng anak mo mula sa ospital, tutulungan kitang makahanap ng pansamantalang matutuluyan. Hindi mo na kailangang sumama kay Kian o sa pamilya ko. Ang problema ninyong dalawa ay hindi ko na pakikialaman. Ngunit umaasa ako na mapanatili mo ang iyong dignidad tulad ng pagiging matapang mo sa loob ng 3 taon. Umiyak si Jasmine, ngunit tumango siya, mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Tumalikod ako at lumabas sa kwarto. Sa labas ng pasilyo, ang ilaw ng fluorescent ay malabo, ang amoy ng disinfectant ay malakas pa rin. Binuhat ko ang anak ko, pinatahan siya ng dahan-dahan. Mahimbing siyang natutulog, ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa aking damit na parang isang senyas. Nanay, huwag mo akong bibitawan. Hindi ko siya bibitawan. Pinipili ko lang ang paraan upang magpatuloy sa buhay nang hindi nawawala ang sarili ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin na iyon sa klinik, ang lahat ay parang may panibagong simula. Walang sinuman ang nagsalita, ngunit ang bawat isa ay tahimik na nagpatuloy sa kanilang sariling landas. Nagdesisyon akong maghiwalay muna hindi para wakasan ang aming relasyon, kundi isang mahalagang hakbang pabalik upang magsimulang muli. Magsimulang muli mula sa sarili ko, mula sa anak ko na lumalaki araw-araw at mula sa tiwala na nabasag na kailangan ng oras upang ayusin. 2 linggo pagkatapos, lumabas mula sa ospital ang anak ni Jasmine. Tulad ng ipinangako ko, humingi ako ng tulong sa isang kakilala at inirekomenda ang isang maliit. Murang kwarto na inuupahan para sa kanila, malapit sa palengke at sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Hindi ko na nakita si Jasmine pagkatapos noong araw na yon, nag-ingat siya sa pagitan namin. Hindi siya nag-text, hindi rin siya tumawag. Rinerespeto ko yon, siguro ay naintindihan niya, o siguro alam niya na sapat na yon para sa akin. Si Kian, mula noong araw na yon, ay dumadalaw sa aming anak 1 beses sa 1 linggo, hindi siya nangahas na manatili sa amin, hindi rin siya nangahas na pumasok sa loob ng bahay. Karaniwan. Umuupo siya sa silya sa harap ng bakuran, nakikipaglaro sa anak ko ng ilang sandali at pagkatapos ay tahimik na umaalis. Hindi siya nagsasalita ng marami, hindi siya nagpapaliwanag. Tahimik lang siyang bumabawi. Hindi ako malamig, hindi rin ako masyadong malapit. May distansya sa pagitan namin, tulad ng isang kanal sa pagitan ng 2 ilog sa tag-araw. Maaari itong maabot ngunit hindi maaaring tawirin, maliban na lang kung pareho kaming gusto. Isang umaga sa simula ng buwan. Bumalik ako sa aking dating trabaho pagkatapos ng halos 4 na buwan na maternity leave. Ang kapaligiran ay pamilyar, ang tunog ng printer. Ang mga kasamahan sa trabaho na nagtatanong kung kamusta na ako. Ngumiti ako ng bahagya, tumango, sumagot ng ilang tanong, ngunit tahimik ang aking puso. Naramdaman ko na nagbago ako. Hindi na ako ang hiyas na walang alam, na laging umiiwas upang mapagbigyan ng iba. Bumalik ako na may determinasyon na magsimulang muli, maging mas independyente, at maging mas maingat. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa nursery school upang mag-apply para sa anak ko. Ang principal ay tumingin sa akin ng malumanay, mukha kang mas malakas kaysa dati. Huwag mong kalimutan. Ang mga babae ay maaaring pagtaksilan, ngunit huwag mong pagtaksilan ang sarili mo. Tumango ako, umiiyak. Nang gabing iyon, may inuwi ang nanay ko na bag ng mga gamit mula sa bahay ng aking asawa. Sabi niya, kanina, dumaan ako para bisitahin si Tatay Manuel. Sabi ng doktor, stable na siya, malapit na siyang lumabas sa ospital. Nakita ko si Nanay Maria na naglilinis ng lumang bahay. Humingi siya ng tulong sa iba para linisin ang bahay upang pansamantalang matirhan. Ipinadala niya sa iyo ang bag na ito, sabi niya, ang mga lumang gamit mo at isang kahon. Kinuha ko ang bag nang hindi nag-isip. Hanggang sa hating gabi, nang inaayos ko ang mga gamit ng anak ko, doon ko lang binuksan ang bag sa loob. May isang lumang kahoy na kahon na mahigpit na nakasara. Binuksan ko ito, at sa loob ay may ilang lumang papel, isang maliit na libro, at ilang larawan. Sa curiosity, binuksan ko ang libro. Ito ay ang aking medical record noong buntis pa ako.
Ang mga unang araw ng pagbubuntis ko, bawat check-up, bawat numero, bawat appointment. May mga sulat sa gilid na sigurado akong mula sa aking biyenan. Okay, regular ang tibok ng puso ng bata. Hindi dapat madalas na umakyat sa hagdan. Tandaan na painitin ang gatas kapag kakainin ng bata. Nagulat ako. Akala ko ay hindi siya interesado. Sa huli, alam niya pala at sinusubaybayan niya ang bawat hakbang ko. Nagpatuloy ako sa pagbuklat, isang larawan ang nahulog, ito ay isang lumang larawan, ang kasal ng aking mga biyenan. Sa larawan, si Tatay Manuel ay nakatayo sa tabi ni Nanay Maria. Bata pa ang kanyang mukha. Ngunit ang nakakuha ng aking atensyon ay isang babae na nakatayo sa likod, na dahan-dahang hawak ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay malungkot. Hindi si Nanay Maria ang babae na yon. Nagulat ako. Sa ilalim ng larawan, mayroong malabong sulat kamay na nagsasabing nanay ni Ii. Nagulat ako. Sino si Ii? Ako ba si Hias? Hindi maaari. Kumuha ako ng isa pang papel sa libro. Ito ay isang sulat kamay na may gusot na sulat na parang isinulat ng isang taong pilit na tinatago ang isang bagay. Manuel, ibinabalik ko na ang anak ko sa'yo. Hindi ko na siya kayang alagaan. Hindi ako tanggap ng nanay mo, alam ko, ngunit wala na rin akong ibang pamilya. Hayaan mo ang bata na mamuhay ng maayos. Huwag mong hahayaan na lumaki siya na parang isang anino. Kahit na walang papel, umaasa pa rin ako na matawag kanyang tatay. Perma, Rosella. Nanlamig ang aking katawan. Ako ay anak ni Tatay Manuel. Dali-dali kong kinuha ang aking telepono at nanginginig na tinawagan ang nanay ko. Nanay, kilala mo ba si Tatay Manuel? Nanahimik ang nanay ko sa kabilang linya ng ilang sandali at pagkatapos ay buntong hininga. Alam mo na? Totoo ba, nanay? Hindi ako anak ng tatay ko. Anak ka ni Tatay Manuel. Noong panahong iyon, ang nanay mo, si Rosella, ay nagtatrabaho sa pamilya niya. Nang malaman niyang buntis siya, pinalayas siya. Pagkatapos, ipinadala sa kanya ng nanay mo ang anak niya at umalis na. Noong panahong iyon, ako ay malayo pa nakamag-anak mula sa panig ng nanay niya. Nakita kong nahihirapan si Tatay Manuel. Kaya ako na ang nag-alaga sa iyo at dinala kita sa probinsya para palakihin. Umupo ako sa sahig. Ang lahat ay baliktad. Ang aking biyenan, ang taong lagi kong nakikitang malayo at hindi maintindihan. Sa huli, siya pala ang tunay kong tatay. Naalala ko ang mga pagkakataon na tumitingin siya sa akin nang hindi mahigpit ngunit hindi rin malumanay. Na parang may itinago siyang isang sikreto na hindi niya maaaring sabihin. Umiyak ako, hindi ko alam kung dahil sa sakit, galit o awa. Nang sumunod na umaga, pumunta ako sa ospital kung saan ginagamot si Tatay Manuel. Nakatayo ako sa labas ng pinto at tiningnan siya, isang lalaking may kulay pilak na buhok na nagbabasa ng dyaryo sa mahinang ilaw. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto. Tumango siya at nagulat nang magtagpo ang aming mga mata. Nagulat siya. Lumapit ako at inilagay ang larawan at sulat sa harap niya. Huwag na po kayong magtago. Nalaman ko na po ang lahat. Nanahimik siya. Pagkatapos ng ilang sandali, tiniklop niya ang sulat, puno ng luha ang kanyang mga mata. Paumanhin. Bakit hindi mo sinabi? Dahil duwag ako, dahil natatakot ako. Naisip ko na kapag tinanggap ko ang pagiging tatay mo, magkakaroon ng gulo ang buong pamilya. Kung nalaman ni Nanay Maria, hindi niya ako mapapatawad. At si Kian, paano niya matatanggap na ang kanyang half-sister ay naging asawa niya? Nagulat ako. Anak mo at ni Nanay Maria si Kian. Magkapatid kayo sa ama ngunit hindi sa nanay. Ang aking puso ay parang piniga. Ako, si Hias, ay anak ng tatay ko at isang babae na ang pangalan ay Rosella. Samantala, si Kian, ang asawa na minahal ko, na nakasama ko, ay half-brother ko. Diyos ko, mahina akong nagsalita, yakap-yakap ang aking ulo. Bakit hindi mo kami pinigilan? Bakit hinayaan mo kaming magpakasal? Dahil hindi ko kayang sabihin. Akala ng lahat, ampun ka. Noong ipinadala ka ng nanay mo, si Rosella, sa akin, hindi pa alam ni Nanay Maria. Humingi ako ng tulong sa aking pinsan upang alagaan ka. Nang malaman niya, tinago niya rin. Sinabi niya na dahil kasal na kayo, huwag nang ipaalam sa sinuman ang nakakahiya na bagay na ito. Kaya pareho kayong nagtago.
Hindi ako makapaniwala. Isang lalaki, ang aking tunay na tatay, ay hinayaan ang kanyang anak na lumaki, ipinakasal sa kanyang half-brother ng walang babala. Bigla akong tumayo. Kaya ang lahat ng naranasan ko sa loob ng maraming taon ay dahil sa pananahimik mo. Pinabayaan mo akong maging parang isang hindi pinapansin na manugang, hinamak, at tinuring na basura sa sarili mong bahay. Yumuko si Tatay Manuel at tumulo ang kanyang mga luha. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Naisip ko na ang pananahimik ay ang paraan upang maging maayos ang lahat, ngunit hindi ko inaasahan na ganito ang magiging presyo. Mapait akong ngumiti. Ang presyo ay muntik ko nang mawala ang panganay kong anak dahil nilagyan siya ng gamot ng nanay ko. Namuhay ako sa loob ng maraming araw na may pag-aalala. Akala ko ay isang pabigat ako sa buong pamilya ng asawa ko. Nagpatawad ako, nagtiis ako, ngunit sa huli, ang lahat pala ay dahil sa isang katotohanan na itinago mo sa buong buhay mo. Tumango siya. Nanginginig ang kanyang boses. Hiyas, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo ako kayang tawaging tatay, hayaan mo akong bumawi. Gusto kong ilipat sa iyo ang huli kong lupain sa probinsya, upang magkaroon ka ng sarili mong matitirhan, at hindi na umaasa sa kahit sino. Upang maintindihan mo na hindi kita tuluyang iniwan. Nagulat ako, iyon ang lupa na gusto sanang ibenta ni Nanay Maria, ngunit walang bumili dahil malayo sa probinsya at hindi maganda ang lupa. Ngunit para sa akin, iyon ang huling ari-arian ng biyenan ko, ang taong dating tunay kong tatay. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa tingin mo ba ay gusto ko pa ng kahit ano mula sa taong kumuha sa aking kabataan at sa aking pagiging bata? Nanahimik siya. Huminga ako ng malalim, umiiyak ngunit matatag ang aking boses. Hindi ko kailangan ng lupa, hindi ko rin kailangan ang paghingi mo ng tawad. Ang tanging kailangan ko ay hayaan mo akong mamuhay ng normal at hindi malito sa aking pagkatao. Kung gusto mong bumawi, mamuhay ka ng maayos sa natitirang buhay mo, at ako naman, mabubuhay ako para sa sarili ko, para sa anak ko. Sapat na yon. Tumayo ako at lumabas. Sa likod ko, umiyak si Tatay Manuel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lalaking dating may kapangyarihan sa bahay ay umiyak na parang isang bata na iniwan. Nang gabing iyon, yakap ko ang anak ko sa tabi ng kama, mahimbing siyang natutulog, mahina ang pagsuso sa kanyang bibig na parang nananaginip ng isang bagay na malumanay. Pumasok ang nanay ko, umupo sa tabi ko. At dahan-dahang hinaplos ang aking likod. Hindi ka ba galit sa kanya? Umiling ako. Galit, pero ano ang mapapala ko sa pagiging galit, nanay? Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Ngunit kung walang pagmamahal, ang dugo ay isang salita lang. Nagpapatawad ako hindi para maging mapayapa siya, kundi para maging magaan ang aking puso. Ngumiti ang nanay ko. Talagang matured ka na. Ngumiti ako habang tinitingnan ang anak ko sa aking braso, mahina akong nagsalita. Turuan ko siya na magmahal ngunit hindi maging bulag. Magtiwala ngunit kailangang intindihin at magpatawad kapag alam niyang totoo ang pagsisisi ng isang tao. Naalala ko pa ang hapong iyon, ang langit ay kakaibang madilim. Hindi umuulan ngunit ang mga ulap ay mabigat na parang naghihintay ng isang malakas na hangin na dumaan. Naglalaba ako sa labas nang bumalik ang nanay ko, may daladalang gulay. Ang kanyang mukha ay hindi maayos. Lumingon ako at nagtanong. Anong nangyari sa iyo, nanay? Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang gulay sa kahoy na lamesa. Kumuha siya ng isang maliit na papel, may nagpabigay sa iyo. Kinuha ko ito, binuksan, ilang linya lang, nanginginig, hindi maayos ngunit nakakagulat sa akin. Maaari ba tayong magkita ng minsan? Ako si Rosella. Bukas ng hapon, 4:00, sa Simon Tea Shop, sa dulo ng Santa Clara Bridge. Tumango ako, tuyo ang aking bibig. Siya yon. Tumango ang nanay ko. Nagtanong siya sa mga matatanda sa palengke at nahanap niya ako. Nagulat din ako. Puti na ang kanyang buhok, payat na siya. Sabi niya, hindi ko kayang tingnan ang mukha ng anak ko. Ngunit kailangan kong humingi ng isang bagay, at pagkatapos ay ibinigay niya ang papel na ito. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa papel, hindi na ako nagsalita pa. Ang aking puso ay parang may daan-daang tanong na sumisigaw. Bakit ka umalis? Bakit ka bumalik pagkatapos ng halos 30 taon? Alam mo ba kung paano ako lumaki?
Ngunit mayroon ding isang maliit na bahagi sa akin, na biglang gusto kong makita ang taong nagluwal sa akin, kahit na isang beses lang. Nang sumunod na hapon, iniwan ko ang anak ko sa nanay ko. Bago ako umalis, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, kung masyadong masakit, huwag mong pilitin, ngunit kung kaya mo, hayaan mo na matapos ang lahat ng malinaw. Dumating ako sa Simontia shop ng 1 minuto na mas maaga. Ang shop ay nasa tabi ng ilog, mayroong pulang bougainvillea, ilang lumang kawayan na lamesa at silya. Ang amoy ng lotus tea ay kumakalat sa hangin. 4:00, isang babae na may sombrero, salakot, ang pumasok, nakasuot ng maitim na kulay kape na long sleeve na damit. Hawak-hawak ang isang luma at kupas na tela na bag nang tumango siya. Agad kong nakilala ang kanyang mga mata na parehong-pareho sa akin, ang kanyang tingin ay malalim, malungkot, at nag-aalala. Hindi ko siya matawag na nanay, umupo lang ako doon at naghintay. Humila siya ng silya at umupo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Salamat sa pagpunta mo. Ang kanyang boses ay malumanay na parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Tumango ako. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita siya. Paumanhin, sa loob ng 30 taon, hindi ako nangahas na bumalik. Natatakot ako. Natatakot na makita ka na lumaki nang hindi mo ako matawag, natatakot na magalit ka. Sumulat ako ng daan-daang sulat at pinunit ko ang mga ito. Tumayo ako sa labas ng gate ng eskwelahan mo, tiningnan kita mula sa malayo, ngunit hindi ako nangahas na lumapit. Bakit ka umalis? Nagtanong ako na may nanginginig na boses. Nang ipinanganak mo ako, bakit hindi mo ako dinala sa'yo? Bakit mo ako hinayaang alagaan ng ibang tao? Hinayaan mo akong lumaki nang hindi ko alam kung sino ako. Yumuko siya. At tumulo ang kanyang mga luha sa lamesa. Nang ipanganak kita, mahirap ako at pinalayas ako ng pamilya ng tatay mo. Wala akong trabaho, walang bahay, walang sinuman sa tabi ko. Noong panahong iyon, naisip ko na mas magiging maayos ka kapag ibinigay kita sa tatay mo. Ayoko na lumaki ka na mahirap tulad ko. Ngunit hindi ka rin inalagaan ng tatay mo, ibinigay ka niya sa ibang tao. Mapait ako. Kaya sa huli, bakit mo ako ipinanganak? Hindi na siya makapagsalita pa, ibinigay lang niya sa akin ang isang luma at asul na libro na may mga nasira na sulok. Binuksan ko ito, isang diary. Bawat pahina bawat taon, isinulat niya. Ngayon, 5 taong gulang ka na, narinig ko na matalino ka sa grade 7, nakita kitang namimili suot ang puting long sleeve. Siguro ay nasa grade 12 ka na. Nagbasa ako at hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ang babae na yon na akala ko ay nakalimutan na ako. Ay palihim na sinusubaybayan ang bawat hakbang ng kanyang anak, hindi nangahas na tumawag, hindi nangahas na makipagkita. Alam lang niya na magsusulat ng diary bilang isang paraan upang mapanatili ang koneksyon. Tumango ako. Bakit ka bumalik ngayon? Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang payat at matigas na mga kamay. Mayroon akong advanced stage cancer, hindi na ako mabubuhay ng matagal. Hindi ako humihingi ng tawad. Humihingi lang ako ng pagkakataon na makita ka ng ilang beses pa, na mayakap ang aking apo ng minsan bago ako umalis. Natulala ako. Nakaramdam ako ng sakit sa aking puso na parang may pumipiga nito, ngunit sa gitna ng sakit, may kung anong bagay na gumaling na parang isang lumang sugat. Inilagay ko ang aking kamay sa diary. Maaari po kayong umuwi. Hindi ako sigurado kung madali kitang matawag na nanay. Ngunit hahayaan kitang manatili sa akin sa natitirang buhay mo. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na nanay sa harap ko, hindi perpekto, puno ng mga pagkakamali, ngunit siya ang nanay ko. 3 araw pagkatapos, dinala ko si Rosella upang manirahan kasama ang nanay ko. Ang babaeng nag-alaga sa akin sa loob ng maraming taon na parang sarili niyang anak. Ang 2 babae, 2 kapalaran, ay magkatapat na nakaupo sa hapagkainan ngunit walang galit. Walang sisihan, mayroon lang pag-unawa at pagpapatawad. At sa mga huling araw ng kanyang buhay, tinahi ni Rosella ang bawat maliit na damit. Bawat magandang scarf para sa kanyang apo at dahan-dahan siyang namatay sa isang umaga ng Oktubre nang sumisikat ang araw. Namatay siya ng walang pagsisisi at ako naman. Mas magaan ang aking puso kaysa dati. Pagkatapos mamatay ni Rosella, naalala ko pa ang huling sandali. Hinawakan niya ang aking kamay, ngumiti at mahina siyang nagsalita.
Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na matawag na nanay muli. Niyakap ko siya, wala nang galit, wala nang sakit, mayroon lang pasasalamat at pagsisisi. Kahit nahuli na. Nalaman ko kung sino ang nanay ko. Nagkamali siya ngunit hindi siya tumakas. Samantala, ako, pagkatapos ng lahat, pinili ko rin na hindi na magtanim ng galit upang maging payapa ang aking puso. Pagkatapos ng libing ni Rosella, umuwi ako upang ayusin ang lahat. Mahigit 8 buwan na ang anak ko. Nagsisimula na siyang tumayo. Sinasabi niya ang ma sa tuwing papasok ako. Sa tuwing tinatawag ako ng anak ko, pakiramdam ko ay puno ng tiwala ang aking puso. Ang nanay ko, ang taong nagpalaki sa akin mula nang ipanganak ako, ay tahimik na namumuhay, mabait tulad ng dati. Hindi niya binanggit ang nakaraan, hindi niya rin ako pinipilit na bumalik kay Kian. Lagi niya lang sinasabi, dapat mabuhay ka para sa sarili mo, walang sinuman ang mabubuhay para sa'yo. Si Kian ay patuloy na dumadalaw sa anak namin bawat linggo. Mas tahimik siya kaysa dati, mas malungkot, hindi na siya nagpapadala ng mahabang text, hindi siya humihingi ng tawad. Hindi siya nagrereklamo. Sa tuwing dumadalaw siya, umuupo lang siya at nakikipaglaro sa anak namin ng ilang sandali at pagkatapos ay tahimik na umaalis. Alam niyang sinusubukan ko siya at kailangan ko rin ng oras upang maging payapa. Isang hapon sa simula ng taglamig, ibinigay niya sa akin ang isang papel. Isang desisyon na ibenta ang lumang bahay ng tatay ko at ang nanay ko upang makabili ng isang maliit na lupa sa labas, sapat na upang makapagtayo ng isang bagong bahay. Hindi niya ako niyaya na bumalik. Sinabi lang niya, kung balang araw, gusto mong bumalik sa akin, magkakaroon ng kwarto para sa inyong dalawa sa bahay na yon. At kung hindi, umaasa pa rin ako na mamuhay ka ng maayos, maging matatag, dahil alam kong karapat-dapat ka. Kinuha ko ang papel ng hindi nagsasalita, ngunit sa loob ng aking puso. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Nagdesisyon akong lumipat ng trabaho malapit sa nursery school upang maging madali ang paghatid at pagkuha sa anak ko. Nagtatrabaho ako sa umaga at sa gabi, niyayakap ko ang anak ko. Ang bawat hakbang ko ngayon ay pinag-isipan ko ng mabuti, hindi na ako impulsive, hindi na rin ako bulag. Minsan, habang yakap ko ang anak ko at namimili sa palengke, may isang matandang babae na nagtitinda ng gulay na nagtanong, nasaan ang asawa mo, anak? Mahina akong ngumiti. Siguro nasa isang lugar na nag-aaral maging mabuting tao. Ngumiti ang matandang babae at hindi na siya nagtanong pa. At pakiramdam ko ay napakagaan ng aking puso. Sa bagong taon, hindi ako bumalik sa bahay ng aking asawa, hindi rin ako bumalik sa probinsya. Nanatili ako sa nanay ko, inayos ang altar, gumawa ng siene, rice cake, at nilinis ang bakuran. Sa bisperas ng bagong taon, binuhat ko ang anak ko sa labas, tiningnan ang mga paputok na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan. Mahina akong nagsalita, bagong taon na. Ang anak ko ay mamumuhay ng maayos, hindi na masasaktan, hindi na iyak, mamumuhay ng buo at may kabutihan. Tumawa ang anak ko at hinalikan ang aking pisngi. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hanggat mayroon akong anak, may nanay ako, mas buo ako kaysa sa kahit sino. Sa tagsibol na yon, opisyal akong nag-file ng divorce kay Kian. Hindi dahil sa wala na akong nararamdaman sa kanya, kundi dahil alam ko na may mga basag na kahit na ayusin, hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Tahimik siyang nakaupo. Pinirmahan ang papel at mahina siyang nagtanong, magiging masaya ka ba sa hinaharap? Tiningnan ko siya at tumango, masaya na ako. Ang kaligayahan ay hindi nakabatay sa pagkakaroon ng isang lalaki sa tabi mo, kundi sa pag-alam na karapat-dapat kang mahalin at sa pagiging matapang na mamuhay para sa sarili mo. Yumuko si Kian. Hindi umiyak, hindi nagreklamo. Naintindihan niya, tulad ng pagkakaintindi ko, na minsan, ang pagmamahal ay hindi kailangang magtagal kundi kailangang matapos sa tamang oras upang mapanatili ang huling respeto. Pagkatapos ng 3 buwan, lumipat ako kasama ang nanay at anak ko sa isang maliit na bahay sa tabi ng ilog. Isang lugar na pinangarap kong magkaroon ng maliit na hardin, ilang halaman, at ang tunog ng mga batang naglalaro. Nagtanim ako ng succulent sa bintana, nag-alaga ako ng ilang isda sa isang palayok sa labas, at bawat umaga, nagtitimpla ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. Umupo at nakikinig sa anak ko na nag-uusap sa nanay ko. Hindi kailangan ng malaking bahay, hindi kailangan ng isang lalaki sa tabi mo para tawaging pamilya.
Kailangan lang ng mga taong totoo na mananatili. Marami na akong napagdaanan. Isang kasal na akala ko ay matatag ngunit puno ng panloloko. Isang pamilya ng asawa na may maraming sikreto. Isang pagkatao na itinago sa loob ng 30 taon, isang nanay na akala ko ay wala na, ngunit sa huli ay nagpakita sa mga huling araw ng kanyang buhay. Ang lahat ay parang isang bagyo. Ngunit hindi ako bumagsak dahil naintindihan ko na walang sinuman ang maaaring mamuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa iba, at lalong hindi ka magiging masaya kung patuloy mong hahawakan ang nakaraan. Pinili kong bumitaw upang maging malaya ako. Pinili kong magpatawad upang maging magaan ang aking puso. At pinili kong mamuhay ng may lakas ng loob ng isang babaeng nasaktan ngunit hindi bumagsak. Ang buhay ni Hiyas ay isang paglalakbay na puno ng luha kaysa sa ngiti, puno ng kapaitan kaysa sa tamis. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay hindi ang kanyang pagtitiis, kundi ang paraan ng kanyang pagbangon pagkatapos ng lahat. Si Hiyas ay pinagtaksilan ng asawa na pinagkatiwalaan niya ng buo. Nasaktan ang kanyang biyenan na itinuring niya na parang tunay niyang nanay, at maging ang kanyang pagkatao ay itinago sa loob ng maraming taon. Ngunit sa halip na mamuhay sa galit, pinili niyang bumitaw, pinili niyang magpatawad, at magpatuloy sa buhay. Wala sa atin ang pumili kung saan tayo ipapanganak, ngunit may karapatan tayong pumili kung paano tayo mamumuhay. Huwag mong hahayaan na ang mga sakit sa nakaraan ay magnakaw sa iyong kinabukasan. Ang mga babae, anuman ang edad, may asawa man o wala, ay may karapatan na maging masaya, mahalin, at maging responsable sa sarili nilang buhay. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay hindi na natin kayang magtiis pa. Ngunit hanggat mayroon tayong maliit na tiwala, isang dahilan upang magpatuloy tulad ng pagmamahal ng isang nanay, tulad ng pangarap na mamuhay ng totoo sa sarili. Kaya nating lampasan ang lahat ng bagyo. Hindi natin kailangang maging isang dakilang tao, kailangan lang natin na mamuhay ng tapat sa sarili natin bawat araw. Maglakad sa sarili nating mga paa at maniwala na magiging mas maayos ang bukas. Iyon ay sapat na lakas ng loob